Darito na ang mga maiinit na balita at impormasyon ngayong linggo. Buwan ng Marso, mainit na sinalubong ng mga San Joseño. Bagong Financial Center Building, pinasinayaan at mga dating mayor ng San Jose del Monte, kinilala. Ambag sa lungsod, binalikan. Pagbebenta ng gamot sa mga sari-sari stores, babantayan. Panukalang ordinansa isinulong ng Sangguniang Panlungsod. City College of San Jose del Monte tinanggap ang Level 1 accreditation ng Alcocoa kasabay ng kanilang 9th founding anniversary. At Fire Prevention Month umarangkada na mula sa New Government Center. Narito na ang Sa public hearing ng Dragon Reform Bayanihan ng mga Sabisenyo, ng mga tumagat at kwento ng tagumpay. Ito ang Balitang San Joseño. Magandang San Joseño, ngayon ay Biyernes, ika-6 ng Marso taong 2026. Ako po si Jello Darantinaw at ito ang Balitang San Joseño. Sa pagbubukas ng buwan ng Marso, sama-samang sinalubong ng mga kawani ng pamahalang lungsod ang mga tagumpay at pagpapalang nakamit ng lungsod. Nang ibabaw din ang malasakit sa kapwa, nang bigyang parangal ang mga kababaihan sa National Women's Month celebration at ang mga punong lungsod na nagsilbi sa San Jose del Monte sa nakalipas na mga taon. Ang iba't ibang mga kaganapan sa unang Lunes ng Marso, panoorin sa aking report. Kasabay ng pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan ngayong Marso, sama-samang isinagawa ng mga kawani ang First Monday Flag Raising Ceremony sa New Government Center Grounds, March 2, sa pangunguna ng mga babaeng kawani. Dinaluhan ito ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Florida Atirida P. Robes at Congressman Arthur B. Robes, kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, mga department heads sa pangunguna ni City Administrator Attorney Rizalde Mendoza at mga kawani mula sa lokal na pamahalaan at ilang pamahalaang nasyonal. Sa programa nagbigay rin ng kanyang pagbati ang kauna-unahang babaeng punong lungsod. Today is a very awesome day for all of us, lalo na sa ating mga kapwa kababaihan dahil it is the start of the Women's Month. Pero syempre dapat ang mga kalalakihan hindi pwedeng walang handog para sa ating mga kababaihan. Pwede ba ako makarinig ng isang malakas na palakpak? I'd like to thank each and every one of us. Lahat po ng mga taong kasama natin sa pagtaguyod ng isang tunay na good governance. Kasunod nito, pinasinayaan na ang tatlong palapag na San Jose del Monte Financial Center Building na matatagpuan sa tabi lamang ng New Government Center. Sina Reverend Father Bernard Udfina ng Our Lady of Lourdes Grotto Church, Reverend Father Marlon David ng San Isidro Labrador Parish at Reverend Father George Joseph Asumar ng St. Michael the Archangel Church ang nanguna sa pagbabasbas na sinundan ng formal na pagpapasinaya ni Mayor Atirida Robes kasama sina Congressman Arthur B. Robes, mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod at mga department heads. Ang naturang gusali ay magsisilbing bagong tahanan ng Business Permit and Licensing Office o BPLO na pinamumunuan ni BPLO Head Evangeline Garcia at inaasahang magbibigay ng mas mabilis, mas komportable at mas dekalidad na serbisyo publiko bilang karagdagang Business One-Stop Shop o BOSS katulad ng sa SM City San Jose del Monte Basement 2 na magsisilbi sa higit 8,500 na mga rehistradong negosyo at komersyo sa lungsod. Makakasama nila dito ang iba pang tanggapan na kanilang katuwang sa pag-alalay sa mga kinakailangang dokumento ng mga negosyanteng San Joseño. Ang financial center po natin ay mag-house ng atin pong Business One-Stop Shop. So ang Business One-Stop Shop po, comprised of different offices, hindi lang po BPLO. So nandyan po yung Senro, CPDO, City Health Office, City Treasurer's Office, OCBO, and also yung BFP. Kasama po na. Yes, lahat po na may kinalaman sa pagninegosyo, kasama po natin dito sa Business One-Stop Shop. And also, yun nga po, ang mandate ng BPLO,
ay makapag-issue ng business permit sa lahat ng mga businesses and mapadali yung proseso ng pagpe-permit sa ating syudad. Nagpapasalamat kami kay Mayor Rida Robes, kay Kong Arthur Robes, kasi talagang itong mga proyektong ganito mapapakinabangan talaga ng mga Sanoseño, lalo na ng mga negosyante. So sa mga negosyante naman po, na nag-ooperate dito sa San Jose del Monte. Welcome po sila dito sa bagong financial building at asahan po nila na mas mapapabilis po natin yung ating pong proseso dahil po dito sa building na ito, malapit na po kami talaga sa lahat po ng mga regulatory offices. Thank you po. Bilang bahagi pa rin ng unang Panlunes na programa, kinilala naman at pinarangalan ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes ang mga natatanging San Joseño at mga tanggapan ng lokal na pamahalaan na nag-uwi ng tagumpay at nagbigay karangalan sa lungsod sa buwan ng Pebrero. Kabilang dito ang mga itinanghal at bagong mukha ng lahing San Joseño sa katatapos lang na Ginoo at Binibining Tanglawan 2025, maging ang mga atletang San Joseño na nagkamit naman ng mga parangal sa iba't ibang kompetisyon sa pangangasiwa ng City Youth and Sports Development Office o CYSDO. Kinilala rin ang mga parangal na nakamit ng mga tanggapan ng City Civil Registry Office at Public Employment Service Office. Pinangunahan naman ni Mayor Ate Rida ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong talagang opisyal ng Merchants Association of the Rising City o MART sa pangangasiwa ng BDO o Business Development Office, gayon din ng mga newly hired and promoted employees ng city government. As you see, this is a combination of an oath-taking, of a recognition, and to see the beauty of San Jose del Monte, per se, the San Joseños. All of us here are called as the San Joseños. And when we are recognized as the San Joseños, we are beautiful, in and out, spiritual and mentally we are okay, and at the same time, we have the word in our hearts that God is with us. Hindi pa dyan natatapos ang mga ganap sa unang Lunes ng Marso dahil kasunod pa nito, nagmistulang museo ang Sangguniang Panlungsod Hallway sa 3rd floor ng New Government Center dahil binuksan na rin sa publiko ang nakamamangha at kumpletong 19 na official portraits ng mga naging punong ehekutibo ng San Jose del Monte. Mula sa kauna-unahang punong bayan nito na si Ciriaco Gallardo taong 1918 to 1921 hanggang sa pagiging component city nito sa panahon ni na former City Mayor Dr. Eduardo V. Roquero at hanggang sa kasalukuyan kung saan makikita na rin ang larawan ng kauna-unahang babaeng punong lungsod, Ate Rida Robes. Lalo pang naging makabuluhan ng programa dahil inimbitahan ng pamahalang lungsod ang mga kaanak at pamilya ng mga dating mayors na labis ang tuwa at pasasalamat na naging bahagi sila ng pagpapasinaya. Tila reunion ang nangyari nang sariwain ng mga bisita at ng mga lider ng pamahalang lungsod ang buhay ng mga yumaong dating leader at muling inalala ang mga milestones na nakamit ng bayan hanggang sa maging lungsod ito sa pamumuno ng mga nagdaang punong ehekutibo. Ang programa to kasi para magkita-kita yung mga dating mga namuno na sa ating bayan. So, syempre, kung ano meron man tayo ngayon, syempre nagsimula yun kung sino yung mga past na mga naglingkod. So, it's a privilege na ma-invite kami kaming family for our lolo and our great-grandfather. First mayor siya na independent, na tumakbo, na walang partido, at siyang nanalo. Opo. I was raised here. Naabutan ko ay, syempre dati, medyo slow-facing tayo. Syempre, we're not city pa. Ngayon, mapapansin natin na dati puro pawn shop, ngayon puro commercial bank na. So the progress is tuloy-tuloy. May mga building na rin dito sa San Jose at marami tayong mga facility na nagagamit ng mga San Joseño. Ganda-gandang pinagawa ni Mayor dito sa building. Dito maraming pagbabago. Maganda. Sana malaki po improvement. Alam ko naman gumagawa naman sila no? Sana nga mas maganda. Alam ko naman gaganda. Tatulong nilang mag-asawa. Diba? Ako yung may bahay ni Dr. Eduardo V. Roquero, Mayor, Congressman. Alam nyo, siya yung kauna-unahang mayor na
masasabi natin professional talaga kasi nga isang manggagamot at mula sa Sapang Palay sa resettlement area. Ang kanyang panunungkulan, naging unang-unang component city ang San Jose del Monte from pagiging fifth class, naging first class, hanggang naging first component city. At siya ang naging first city mayor ng San Jose del Monte City. At sa pamumuno din niya, ang ating abutihin mayor ay nagawa niya magkaroon ng loan district ang San Jose del Monte sa Congress. Wala tayong upuan. At kaya siya ang naging first congressman ng loan district ng San Jose del Monte. At nang mapasakamay ito ng panunungkulan ng ibang mga politiko, masenso naman ng tunay ang ating bayan. Si Mayor Florida Robes, hindi lang siya maganda, matalino pa siya, at saka masinop. Parang ginawa na niyang parang tahanan ang San Jose del Monte, na parang tahanan niya sa kanilang tunay na tahanan. Sinisinop niya talaga ang kaayusan sa kapaligiran. At palibhasa babae siya, marami siyang ginawang hindi lamang sa kaayusan ng kapaligiran, kung hindi yung mga serbisyo sa mga senior citizen, sa mga unwed mothers, yung mga single mothers, sa mga etc., mga youth. Nangunguna naman ang pamayanan dahilan sa inspirasyon na galing sa kanya. Papasalamat po tayo dahil pinakamagandang moment ngayon, yung nakita natin yung namumuno ngayon na pinalagahan, yung pagtanaw doon sa mga dating namuno para maging San Jose del Monte. Yung mga nanunungkulan dati, nagkaroon ng parang reunion, nakita-kita na walang politikang halo, walang kulay. So ito po yung pagpapakita na tayo talaga ng mga na San Jose del Monte dapat magkaisa-isa at magtulong-tulong para sa kapakanan ng lahat ng ating mga kababayan. Pagdasal po natin na sana ay laging masaya, maunlad at guminhawa ang mga tao sa Jose del Monte. Lalong guminhawa, lalo na sa ginagawa ng ating pamahalaan ngayon, na nakita natin yung sakripisyo, mga pagawain na mapakabilis kunin na nakakagulat talaga ang pagawain sa Jose. Marami talaga. In fairness sa ibang bayan. Kaya binabati ko rin yung mga nanunungkulan dito na nagawa nila yon, pagtutulong ng mag-asawa, pagtuwang. Kaya saludo ako sa kanilang mga proyekto at siyempre yung mga kababayan natin, importante po rito yung pagkakaisa at pagtutulong-tulong para sa kapakanan natin lahat. Okay. Alam niyo po, ang araw na ito ay napakahalaga kay Ate Rida Robes. Bakit? Dito po, ipinapakita po natin na ang pag-uugnay ng bawat pamilyang Salcedo ay hindi natatapos po sa kamatayan ng isang tao. Hindi rin po ito natatapos sa pagpalit ng politiko o politika na meron tayo sa ating lungsod. Pero nagpapasalamat po ako sa aking asawa na si Congressman Arthur V. Robes dahil siya ang naging pundasyon kung bakit ako narito ngayon. Maraming salamat po. O di ba? Unang Lunes pa lamang ng buwan ng Marso, ngunit kabi-kabila na ang mga pagpapala at tagumpay na nakamit ng ating lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes. Sa araw ding ito, kinilala at binigyang pagpapahalaga ng pamahalang lungsod ang malasakit at mahahalagang ambag ng bawat Sanoseño sa kaunlarang tinatamasa ngayon ng The Rising City of San Jose del Monte. Para sa Balitang Sanoseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Agad na umarangkada ang pamahalang lungsod sa pagtugon sa pangangailangan ng tubig ng mga Sanoseño matapos ang deklarasyon ng State of Calamity sa lungsod. Ang mga naging hakbang ng pamahalang lungsod sa nakalipas na isang linggo, alamin sa report ni Shaq Refugio Pasyon. Isang linggo matapos ang deklarasyon ng State of Calamity sa lungsod ng San Jose del Monte, nagpapatuloy ang city government sa pagtugon sa pangangailangan ng mga San Joseño. Mas pinaigting ang pag-arangkada ng mga emergency water augmentation ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng Task Force Tugon sa mga apektadong barangay sa lungsod. Ang local government unit natin sa panguna ng ating Mayor Rida Robes, mas pinaigting natin ngayon ang delivery kasi mas hinihintay tayo ng bawat barangay na apektado nga nitong ating krisis sa tubig. So ngayon kami, halos 24 hours
activated ang ating Emergency Operations Center kasi tumatanggap tayo ng calls mula sa daing at hinaing ng ating mga kababayan. Gayon din yung ating operations sa pangunguna ni Engineer Biyahe kasi nasa kanila ang lahat ng ating mga water truck and water tanker. So, ano po sila, 24/7 din silang nagkakaroon ng delivery sa ating mga apektadong barangay. Actually, yung 46 mas nadagdagan pa kasi wala naman kasing naitala na repair or installation ng bagong linya. So hindi pa rin natutugunan yung pangangailangan sa tubig ng ating 62, sasabihin kong 62 na barangays na. Kasi yung 46 na nag-report sa atin, ngayon may iba pang mga barangay, 17 pa na nagsasabi na meron na ring interruption na nangyayari sa kanila. So suma total, yung 62 na barangays, apektado na talaga. Yes, asahan po natin na patuloy tayong kakalampag sa national para matugunan yung pangangailangan natin sa tubig. At ito rin yung magiging daan para mas mabigyan natin ng pansin. Mabigyan ng pansin ng national agency o kung sino mang administration, authorities na pwedeng makatulong sa lungsod ng San Jose del Monte para mas mapabilis na matugunan yung ating krisis sa tubig. Kasunod rin ng anunsyo, ipatutupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang automatic price freeze para sa mga pangunahing pangangailangan at bilihin. Ito ay linsunod sa Section 6 at 7 ng Republic Act 7581 o Price Act na magsisiguro na habang nakakaranas ng krisis sa tubig ang lungsod, ay hindi gagalaw ang presyo ng mga bilihin upang umalalay sa mga San Joseño. Ang maganda nito, nung nagdeklara ng state of calamity due to water crisis ang lungsod ng San Jose del Monte, 1 linggo pa lang. Pero yung alarma nakarating na sa national. Ito kasi yung gusto nating iparating na nahihirapan na ang San Jose del Monte pagdating sa tubig. Kaya kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng intervention mula sa national agency at sa mga local utilities natin, local water utilities natin na bigyan ng pansin ang hinaing ng San Jose del Monte. At naging maganda yung epekto ng pagdedeklara ng state of calamity. Meron tayong umiiral kasi na Republic Act number 7581. Ito yung Price Act kung saan nag-uutos na ang mga local government ay binibigyan ng hindi mag-exceed sa 60 days para doon sa pag-freeze ng mga prime commodities. At ito naman po ay itinataguyod ng ating City Price Coordinating Council which was reconstituted para naman po masiguro yung ating mga consumers ay hindi po maagrabyado patungkol nga dito sa deklarasyon ng ating state of calamity. Sa ngayon po, marami po tayong mga organizations na existing na binubuo ng mga consumers, ng mga merchants, at yun po ay itatap natin at i-disseminate natin yung resolution number 2026-02-328. Ito yung resolution declaring the state of calamity sa City of San Jose del Monte. So, andyan po sila, itatap natin yung kanilang mga officers to disseminate fully. At meron naman din po tayong mga officers, local officials na in charge sa market. So ito po it will be well disseminated in all sectors and it will be monitored by the City Price Coordinating Council. Dito sa impending price increase ng ating mga prime commodities, wag po kayo mag-alala dahil nandito po ang local government sa pamamagitan po ng ating mga local officials na magmo-monitor doon sa pagtaas ng mga prime commodities at isinisiguro namin na itong mga prime commodities natin, it will be regulated at hindi po tayo maagrabyado at hindi po ito basta-basta tataas. Samantala, sinusubukan pa rin naming hinga ng pahayag ang Prime Water San Jose del Monte at San Jose del Monte Water District, ngunit hanggang sa ngayon ay wala pa silang tugon ukol sa deklarasyon. Aktibo namang nakikipag-ugnayan ang pamahalaan lungsod sa Local Water Utilities Administration o LUWA na siyang nangangasiwa sa mga water districts, Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS at National Water Resources Board o NWRB para sa pangmatagalang solusyon na matugunan ang pangailangan sa tubig ng mga San Joseño. Para sa Balitang San Joseño, ako si Sha Refugio Pasion, Public Information Office. Panukalang ordinansa sa regulasyon ng pagbebenta ng pharmaceutical products sa mga sari-sari store, inihain sa 35th regular session ng Sangguniang Panlungsod at 20 couples road to forever na matapos magpalitan ng I do sa civil wedding ceremony. Yan at iba pang mga kaganapan sa report ni Emery Dig.
Sa 35th regular session ng Sangguniang Panlungsod na pinangungunahan ni Temporary Presiding Officer at City Councilor Ina Capa, tinalakay ang iba't ibang panukalang ordinansa at resolusyong may direktang epekto sa lungsod nitong Miyerkules, March 4. Kabilang narito ang panukalang ordinansang inihain ni City Councilor Dr. Rosalyn Cabuco na magre-regulate sa pagbebenta ng mga pharmaceutical products o gamot sa mga sari-sari store o katulad na retail outlet sa lungsod at pagpapataw ng kaukulang parusa sa mga lalabag dito. Inaprubahan na rin sa nasabing sesyon ng 2026 annual budget ng Barangay Maharlika, maging ang 2026 SK annual budget ng Barangay Santo Cristo, Kaybanban at Minuyan 4. Tuloy na sa kanilang road to forever ang 20 magkapareha matapos ang matamis na palitan ng I do sa isinagawang civil wedding nitong Miyerkules, March 4 sa City Convention Center. Pinangasiwaan ng City Civil Registry Office ang paggabay sa mga bagong mag-asawa sa pag-asikaso ng mga kinakailangang dokumento at ang City Population Office naman para sa pagsasagawa ng pre-marriage orientation. Buong puso ang suporta ng pamahalang lungsod sa pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes sa mga programang gaya nito na formal lang kinikilala ang pagsasama ng 20 pusong nagmamahalan bilang pundasyon ng matatag na pamilyang Sanoseño. Nagsama-sama sa isang misa ng pasasalamat ang bumubuo ng Board of Trustees ng City College of San Jose del Monte sa pangunguna ni College President Dr. Roger Ambida nitong Miyerkules, March 4 sa Barangay Minuyan proper. Idinaos ang banal na misa kaugnay ng 9th founding anniversary ng City College at pasasalamat sa mga napagtagumpayan ng paaralan upang maibigay ang natatanging serbisyong pang-edukasyon sa mga Sanoseño. This 9th founding year is actually composed of several highlights, no? And one of the highlights is the conferment of our ALCOCOA accreditation level 1 for the 5 programs. We are also honoring our stakeholders, our partners, the industry partners, mga taga-DepEd from the national agencies, and even our industry partners, because we have to consider that they play important role in the growth of the City College. To our partners in the City College of San Jose del Monte, to our City Mayor, Ate Florida, Ate Rida Robes, and the equally supportive Congressman Honorable Arthur B. Robes, our City Council, our LGU officials, and of course, the entire academic community. All of these things that City College has achieved as a learning institution has been made possible because of your support. Without you, we will not be able to reach greater heights, and we will not continue to soar high at 9. Naging posible ang pagtatayo ng CCSJDM dahil sa inisyatibo ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Florida Robes at Congressman Arthur Robes na magkaroon ng accessible at dekalidad na institusyon sa lungsod na tutulong upang hubugin ang kinabukasan ng mga kabataan. Patuloy ang pagbaba ng Barangay Care Caravan sa iba't ibang sulok ng San Jose del Monte, hatid ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalang lungsod direkta sa mga Sanoseño. Nagbigay serbisyo ang mga tanggapan gaya ng City Civil Registry Office, City Social Welfare and Development Office at Office of the City Legal Service para sa mga residente ng Barangay Muzon South nitong Miyerkules, March 4. Inilapit din ang pagpaparehistro sa mga programang nasyonal, hatid naman ng PhilHealth at COMELEC. Ang Barangay Care Caravan na mula sa direktiba ni Mayor Ate Rida Robes ay nag-iikot sa bawat barangay upang mailapit sa mga Sanoseño ang mga serbisyo ng pamahalang lungsod at mapabilis ang proseso at transaksyon ng mga kinakailangang dokumento. Kasama si Narlen Mabanglo para sa Balitang Sanoseño Express, ako si Emery Dig, Public Information Office. Level 1 accreditation, formal nang iginawad ng Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation o ALCOCOA sa City College of San Jose del Monte at San Jose del Monte National High School nagsagawa ng culminating activity sa mga mag-aaral ng Arts, Social Sciences and Humanities o ASH bilang paggabay sa kanilang pagpili ng career path. Yan at iba pang mga kaganapan sa report ni Narlen Mabanglo.
Sabay ng pagdiriwang ng kanilang 9th founding anniversary, formal nang iginawad sa City College of San Jose del Monte ang kanilang Level 1 accreditation mula sa Association of Local Colleges and Universities, Commission on Accreditation o ALCOCOA nitong Martes, March 3 sa City Convention Center. Personal na tinanggap ng Board of Trustees ng CCSJDM sa pangunguna ni City Mayor Florida P. Robes kasama si College President Dr. Roger Ambida ang resulta ng akreditasyon na iginawad ni ALCOCOA President and Executive Director Dr. Raimundo Arcega. Today is not just a day of celebration, but a day of gratitude. In a while, I'll be presenting to you the certificate of accreditation. But this is not just a piece of paper. This certificate, like a land title, will separate what is true and anecdotal. You don't have to explain to people lengthily what you did well. This will explain to everyone, right, what you did well as an institution. One of the reasons that I am happiest today is because City College of San Jose del Monte is one of the youngest academic institutions to get ALCOCOA accreditation. Determination helps us start. Discipline helps us finish. Today, I would like to say this is something that we have reached a finish line, but it was our determination that helped us get started. Sa hangarin ni na Mayor Rida Robes at Congressman Arthur Robes ay naisakatuparan ng pagtatayo ng City College of San Jose del Monte upang magbigay ng mataas na kalidad ng edukasyon sa mga kabataang San Joseño. Anong gusto mong maging? Ako po si Cristina Alina Eitanyaza at gusto ko po maging abogada. Teacher. Undecided pa po eh. Yan ang karaniwang tanong sa mga kabataang hindi pa sigurado sa daang kanilang tatahakin sa buhay. Kaya naman isinagawa ng San Jose del Monte National High School ang culminating activity para sa mga grade 11 students sa ilalim ng Arts, Social Sciences and Humanities o ASH Strand nitong Martes, March 3 na bahagi ng Senior High School Strengthened Curriculum. Our main objective is to inform our learners about the social sciences path. As we all know, our path is not always linear. Our career path is not always linear. But we are so thankful that Sir Brian is here and the rest of the social science professionals to help the learners understand what would their path be in the future. I feel much more fulfilled po since nagkaroon po ako ng insight sa kung ano po talaga yung gusto ko and about po sa future careers po na open po sa amin. Natulungan po nila kami na mag-decide, tapos natuto din po kami sa mga path po na kukunin namin in the future. Nakapag-ask din po kami ng mga question na talagang gusto po namin itanong sa isang professionals po. Kabilang si Public Information Officer Brian Ocampo sa mga guest professionals na nagbahagi ng kanilang kaalaman sa kani-kanilang piling propesyon at nagsilbing inspirasyon sa mga kabataan upang makatulong sa kanila na mahanap ang angkop na propesyon base sa kanilang interes at kakayahan. Nakasama rin dito ang kinatawa ng San Jose del Monte City Police Station, City Social Welfare and Development Office at City College of San Jose del Monte. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad ay nagagabayan ng mga kabataang hindi pa sigurado sa kanilang gustong maging sa buhay at matulungan silang madiskubre ang kanilang potensyal. Sumailalim ang mga youth representatives mula sa iba't ibang sektor sa lungsod sa isinagawang From Vision to Action, a youth-led write-shop for the Local Youth Development Plan 2026 to 2028 nitong Sabado, February 28 sa City Convention Center. Dinaluhan ito ng mga kinatawan mula sa mga sektor gaya ng PWD youth, teenage parents, out-of-school and in-school youth, IP communities at youth organizations. Sa pangangasiwa ng City Youth and Sports Development Office, katuwang ang Sangguniang Kabataan Federation, Local Youth Development Council at National Youth Commission, layunin ng ride shop na ito na siguraduhing inklusibo at tumutugon sa pangailangan ng mga kabataan ang bubuuing Local Youth Development Plan.
Nagsimula ng pagpapamalas ng talento ng mga kabataang Sanoseño sa pagbubukas ng 2026 Division Festival of Talents nitong Sabado, February 28. Pinangunahan ito ng Schools Division of San Jose del Monte kung saan lumahok ang mga estudyante mula sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod, kabilang ang Alternative Learning System o ALS, Indigenous Peoples Education, Special Needs Education o SNED, at Madrasa Education Program na inilunsad ng DepEd para sa mga mag-aaral na Muslim tungo sa mas inklusibong edukasyon. Iba't ibang kategorya ang sinalihan ng mga lumahok gaya ng Readathon, Histopop, Techno-Olympics at Sining Tanghalan for Music and Arts na nagpakita ng pagiging malikhain at angking talino ng mga kabataang Sanoseño. Magpapatuloy ang Division Festival of Talents nitong March 6 to 7 at ang mga magwawagi ay magiging pambato ng lungsod sa Regional Festival of Talents. Para sa Balitang Sanoseño Express, ako si Narlen Mabanglo, Public Information Office. Fire Prevention Month sinalubong ng Bureau of Fire Protection San Jose del Monte sa isang kick-off motorcade. At Sining Tanglawan, pinakilig ang mga Sanoseño sa pagdiriwang ng National Arts Month. Yan at iba pang mga kaganapan sa report ni Sha Refugio Pasion. Bilang bahagi ng selebrasyon ng pambansang buwan ng mga sining at buwan ng mga puso, itinanghal ng Sining Tanglawan ng San Jose del Monte o Sinta ang kanilang obrang Sining Sinta nitong February 27 at 28 sa City Amphitheater, River Park Esplanade, Barangay Dulong Bayan. Binigyang buhay ng Sinta ang kwento ng isang wagas na pag-ibig sa pamamagitan ng pinagsamang husay sa film production, teatro at contemporary dance. Hindi maikubli ng mga manonood ang kilig at pagkamangha sa pagtatanghal. Maging ang magkatuwang sa serbisyo, Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur B. Robes, hindi na itago ang kilig at pagkamangha sa husay, talento at puso ng mga Sanoseñong alagad ng sining. And of course, I'm very proud of you, my little angels. Ang gagaling ninyo. And sa lahat ng mga nagtsagang mga nandito, ng mga kinikilig, palakpakan naman natin sila lahat ng malakas na malakas mga anak. Again, to all of you here, kami po ay lubos na sumusuporta sa teatro at sa arts. Maraming salamat mga anak and congratulations! Sinalubong ng City of San Jose del Monte Fire Station ang Fire Prevention Month ngayong Marso sa isang kick-off motorcade na umikot sa lungsod ng San Jose del Monte nitong March 1. Simula sa Productivity Complex sa Barangay Sapang Palay proper, inikot ng citywide motorcade ang mga pangunahing kalsada sa lungsod kasama ang City Disaster Risk Reduction Management Office ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte, mga pamahalaang barangay at iba pang private partners ng BFP. Ang kick-off ay simula pa lamang ng 7-day mode of activities ng Bureau of Fire Protection para sa pagdiriwang ng Fire Prevention Month. Nananatiling ang tema ng selebrasyon ngayong taon na sa pag-iwas sa sunog, di ka nag-iisa, na nagbibigay atensyon sa kahandaan at partisipasyon ng komunidad sa pag-iwas sa sunog. Sabay-sabay na naglinis sa Barangay Muzon West sa pangunguna ng kanilang pamahalaang barangay kasama ang mga residente, mga kawani ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ng City Environment and Natural Resources Office nitong Sabado, February 28. Nagpapatuloy ang pakikiisa ng mga Sanoseño sa Manila Bay Cleanup, Rehabilitation and Preservation Project ng pamahalaang lungsyonan at bilang pagtalima sa Basura No Way program na inisyatibo ni Mayor Ate Rida Robes na naglalayong malinis sa mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha at pagkalat ng sakit na dengue. Samantala, patuloy rin ang pakikiisa ng iba't ibang barangay sa lungsod sa programang ito na naglalayong maisulong ang kalinisan ng kapaligiran at mas malusog na komunidad. Nitong Sabado, February 28, ang mga barangay ng Muzon East at Muzon Proper naman ang binisita ng Sabado Game Fest kasama ang CSJDM Rising Stars at City Government Employees Association o CJEA. Wagi sa basketball games ang koponan ng Muzon East kontra sa CSJDM Rising Stars sa score na 116-84. Wagi rin ang Barangay Muzon Proper sa dikit na score na 95-93 kontra sa Rising Stars. Samantala matapos ang dikit na laban sa volleyball, wagi ang Muzon East matapos ang 5th set kontra sa Team CJEA habang ipinanalo naman ng CJEA sa 3 straight sets ang laban kontra sa Muzon Proper.
Ang Sabado Game Fest ay inilunsad ng pamahalaan lungsod ng San Jose del Monte sa pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur B. Robes sa pangangasiwa ng City Youth and Sports Development Office upang isulong ang malusog na pangangatawan at isip ng mga San Joseño. Abangan ang pagbisita ng Sabado Game Fest sa iba't ibang barangay sa lungsod. Bisitahin lamang ang official Facebook page ng City Youth and Sports Development Office CSJDM para sa schedule ng mga laro sa inyong barangay. Kasama si Seth Zamora at Jeff Andrade para sa Balitang San Joseño Express sa Kosisya Refugio Pasyon Public Information Office. Narito ang iba pang may init na balita at impormasyon ngayong linggo. Bumisita si Senator Bam Aquino sa lungsod ng San Jose del Monte upang talakayin ang kanyang mga programang pang-edukasyon nitong Biyernes, March 6. Sa isang pagpupulong ay nakasama ni Senator Aquino ang mga public school principals, pamunuan ng DepEd San Jose del Monte at mga punong barangay sa lungsod. Dito ay binahagi ng senador ang mga programa ng Senate Committee on Education upang matugunan ang mga pangangailangan sa sektor. For the first time, we have funded 67.8 billion pesos for classrooms. That is equivalent to anywhere from 25,000 to 30,000 classrooms. Imbis na padaanin sa national government, ipadaan natin sa local government. Kaya po nabuo yung Classroom Acceleration Program. Yung Classroom Acceleration Program, simple lang po. Itong pondong ito, ipapadaan sa mga LGU at sa gayon, sabay-sabay tayong gagawa ng classroom. Siguro po, may chance tayong maabot yung 25,000 kung sabay-sabay tayong lahat gagawa. Ang nais po namin makita, hindi lang mabigyan ng iilan. Ang nais po natin makita, masara itong classroom gap. At lahat ng lugar sa Pilipinas na merong kakulangan ng classroom, magkakaroon ng classroom in 6 to 8 years. Yan po yung balak po namin at sa tulong po ni Kong Art na nasa Kongreso, kami po nasa Senado, pupondohan po natin to at sisiguraduhin natin kada taon, prioridad ang edukasyon at yung mga problema natin sa edukasyon, inuunti-unti po nating reformahin. Okay po yon? Okay. Ang pakikipagtulungan ng lungsod kay Senator Aquino ay naisakatuparan sa patuloy na pakikipag-ugnayan ni na Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes upang lalo pang paigtingin ang mga programang humuhubog sa mga mag-aaral na San Joseño. Formal nang pinasinayaan ng Bright Lab o Library on Wheels ng lungsod ng San Jose del Monte sa pangunguna ni Mayor Florida Ate Rida P. Robes, DepEd Schools Division Superintendent Dr. Leonardo Canlas at Assistant City Administrator on Youth and Education Elizel Cantimbuhan nitong March 6 sa San Jose del Monte National Science High School sa Barangay Muzon East. Laman ng Bright Lab ang 8 laptop, 5 printer, 1 risograph, reading reference, magazines at mga libro na magagamit ng mga mag-aaral at maging ng mga guro ng mga public schools na iikutin ng Bright Lab. Powered din ang internet connection ng Bright Lab para sa mas mabilis na access sa mga impormasyon online. First, thank you very much for accepting the project. Second, the Bright Lab will definitely move all the way, hindi lang sa inyo, but sa mga schools na wala pa talagang access for free printing, free risograph. But this Bright Lab is not just a vehicle of learning. It is a vehicle of compassion, empathy to those who are really in need for learning. Sa pag-arangkada ng mga proyektong pang-infrastruktura sa lungsod, patuloy rin ang pagsisiguro ni Congressman Arthur Robes sa kalidad ng mga gusali sa kanyang pagbisita rito kasama ang City Engineering Office sa pangunguna ni Officer in Charge Engineer Claire Garduce Francisco at mga kinatawan ng DPWH Bulacan ngayong Biyernes, March 6. Isa ang City Aquatic Center sa Barangay Minuyan proper sa kasalukuyang pagawain ng lungsod kung saan matatagpuan ang Olympic-size swimming pool na magagamit ng mga atletang San Joseño at magsisilbing pasyalan ng pamilyang San Joseño. Sa ngayon, patuloy ang pagkumpleto nito sa bahagi ng administrative building, ditchers at mga room facility at inaasahang matatapos sa buwan ng Hunyo. Layunin ng pagbisitang ito ni Congressman Arthur B. Robes na masigurong ang mga inilatag niyang proyekto sa Kongreso ay maisa sa katuparan at mapapakinabangan ng bawat pamilyang San Joseño ng maayos at dekalidad.
Mga mag-aaral mula sa Sapang Palay National High School o SPNHS naman ang target ng pamahalang lungsod sa pag-arangkada ng Barangay Care Caravan o BCC sa paaralan nitong Biyernes, March 6. Sa tulong ng COMELEC CSJDM, naihatid ang libreng voters registration sa mga kabataang mag-aaral, gayon din ang iba't ibang mga programa at serbisyo ng mga tanggapan ng lokal na pamahalaan katulad ng libreng parehistro ng mga legal na dokumento mula sa City Civil Registry Office, legal na konsultasyon at libreng notaryo naman handog ng City Legal Service Office, habang libreng ID para sa mga senior citizen, PWD at solo parent mula naman sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO, gayon din ang PhilHealth Yakap na nagsasaayos ng profiling ng mga mag-aaral at kanilang pamilya. Patuloy sa pag-iikot ang BCC sa mga barangay at paaralan sa lungsod upang ihatid ang alagang Sanoseño at malasakit sa bawat isa sa pamamagitan ng mga serbisyo at programang handog ng pamahalang lungsod at mga tanggapang nasyonal. Kasama si Jeff Andrade at Seth Zamora para sa Balitang Sanoseño Express, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. At iyan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo, San Joseño. Manatiling nakatutok sa Public Information Office para sa iba pang maiinit na balita at impormasyon. Ako po si Jello Darantinaw at ito ang Balitang San Joseño. Magandang araw, Arya San Joseño.